Marahang napabuntong hininga si Charlotte nang matapos ang operasyon ng kanyang pasyente. Laking pasasalamat niya dahil naging matagumpay iyon. Ilang sandali pa, hindi niya napigilang maghikab. Ang totoo niyan, wala pa siyang tulog simula kagabi at ngayon, mag-aalas 12 na ng tanghali. Pagod at inaantok ko na, Charlotte. Kailangan mo nang magpahinga, sabi ni Doktora Teresa, ang kasama niyang nag-opera sa babaeng pasyente. Tawag ng tungkulin kaya kailangan gawin, maikling sabi ni Charlotte. Ngumiti naman ang doktora. Kahit na kailangan pa rin ng katawan natin ng pahinga. Kapag walang pahinga, hindi makaka-duty at mas lalong hindi mo magagampanan ng tungkulin mo. Sumang-ayon siya sa sinabi nito. Kaagad siyang nagpaalam at lumabas ng ospital. Nagtungo siya sa parking lot kung nasa ng kanyang sasakyan at pinasibad iyon paalis. Mataas ang expectation ng pamilya ni Charlotte. Paano ba naman pagmamay-ari ng kanyang pamilya ang ospital? Sobrang pressure niya to the point na hindi na siya masaya sa propesyon. Pagdating ng bahay, tumuloy si Charlotte sa kwarto para makapagpahinga na. Habang sabay-sabay na kumakain ang pamilya Fernandez, naisip ni Charlotte na kausapin ang kanyang inang si Clarissa. Ilang buwan niya na rin itong pinag-iisipan. She wants to live a simple life. Gustong subukan ni Charlotte kung paano tumayo sa sariling mga paa. Yung hindi nakadepende sa mga magulang. Isa pa, gusto niya ng tahimik na kapaligiran. Hindi yung puro tunog ng sasakyan ang maririnig sa labas. Nais niyang ma-experience ang buhay probinsya. Mommy, may mahalaga po sana kong sasabihin sa inyo. Bungad ni Charlotte sa ina. Nag-angat ng tingin si Mrs. Fernandez at tinanong ang anak kung ano yon. Nasa propesyon na ako sa loob ng 7 taon, Mommy. Sa tingin ko, kailangan ko munang magpahinga. Sana payagan niyo ako. Gusto kong maging simpleng tao muna. Pressure ako dahil mataas ang expectation niya sa akin. At mas lalong mataas ang expectation ng ibang tao. Bigyan niyo ako ng 1 taon at kalahati. Babalik ulit ako sa pagiging doktora. Seryosong sabi ni Charlotte habang nakatitig sa ina. Nagulat siya nang ngumiti si Clarissa. Akala niya sisimangot ang ina o kaya naman ay sisigawan siya nito. Yes, of course. Kay tagal kong hinintay na sabihin mo yan, anak. Alam ko rin naman na pagod ka na. So, if you want to rest, then go. Saan ka pupunta? Tanong pa nito. Kina Jessica po. Doon muna po ako pansamantala. May naipatayo siyang convenience store at baka sakaling maipasok niya ako. Sagot ni Charlotte. Excited tuloy siya. Masusubukan niya ang isang bagay na kailanman ay hindi niya pa nagagawa. Kung dyan ka masaya, gawin mo anak. Susuportahan kita. Ako nang magbabayad ng boarding house at ng bills mo, okay? Yan lang ang hiling ko. Ayoko mahirapan ka doon. Hindi napigilan ni Charlotte ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata dahil sa pagiging supportive ng kanyang ina. Tumayo siya at niyakap si Clarissa bilang pasasalamat. Kinabukasan, agad ding bumiyahe si Charlotte patungo sa Bulacan kung saan nakatira ang kaibigang si Jessica. Single mom ito, iniwan siya ng asawa dahil sa ibang babae. Ngunit nang magkaroon ng magandang negosyo at maraming pera si Jessica, nais makipagbalikan ng lalaki. Mabuti na lang, naging matalino ang kanyang kaibigan. Magkaklase sina Charlotte at Jessica noong elementary sa isang pribadong paaralan sa Maynila. At kahit umalis na si Jessica sa syudad, nanatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Taga Bulacan ang ama ni Jessica. Nag-commute lang si Charlotte papunta doon para naman may thrill. Nang makababa ng bus, nakaabang na si Jessica. Mahigpit siyang sinalubong nito ng mahigpit na yakap. Ang ganda mo, Doc Charlotte. Ang laki ng pinagbago mo. Donyang-donya ka na. Pagbibiro ni Jessica. Tiningnan niyang kaibigan mula ulo hanggang paa. Ikaw nga tong donya. Ang dami mo na sigurong pera. Pagbibiro pa rin ni Charlotte. Natawa naman si Jessica. Matapos noon, pumunta na sila sa kotse at sumakay. Nang makarating sa bahay ni Jessica, niyakap ni Charlotte ang nanay nitong si Anne. Pagkatapos, sabay-sabay na silang kumain ng tanghalian. Dahil kaibigan kita, ililipat ko sa isang branch ang isang cashier ko at ikaw ang papalit sa kanya. At, syempre, para may dagdag sahod, ikaw ang susundo kay Patricia sa school. Okay ba yon?
Pinapasundo ko siya kay Mia pero dahil kailangan mo ng trabaho, ikaw nang susundo sa inaanak mo. Suhestyon ni Jessica. Tumango naman siya. Sure, tiyak na matutuwa si Patricia na makita ko. Ayaw ni Charlotte na malaman ng iba na isa siyang doktora at nagmula pa sa mayamang pamilya. Jessica, may pabor lang sana kung hihingin sa'yo. Pwede bang walang makakaalam ng tunay kong pagkatao? Na mayaman ang pamilya ko at nagmamay-ari ng isang ospital? Pakiusap niya rito. Sumang-ayon naman si Jessica. Pagkatapos ng usapan na yon, sinamahan siya ni Jessica sa tindahan na pag-aari nito para mamili ng personal na gagamitin. Kung sa boarding house naman, may malapit na tindahan. Kaya hindi na problema ni Charlotte ang pamasahe o sasakyan papunta sa bago niyang trabaho. 5:00 na ng hapon nang matapos sila sa pamimili. Sakto naman, labasan na ng mga estudyante kaya sinundo na nila si Patricia. Pagkarating doon, kinakausap ng isang lalaking guro si Patricia. Hindi tuloy maiwasang mapatitig ni Charlotte sa lalaki. Napakaamo ng mukha at maputi. Parang magkasing edad lang sila. Maya-maya, napalingon sa kanila si Patricia. Mommy! Ninang Charlotte? Sigaw ng bata. Napatingin naman sa kanila ang lalaking guro. Ngumiti ito kay Charlotte. Kinilig siya roon. Good afternoon, Sir Daniel. Kumusta po ang performance ni Patricia? Tanong ni Jessica. Ayos na ayos po, Mommy Jessica. Maganda po ang grades niya. Yun nga lang, medyo pilya siya dahil inaway ba naman ang isa niyang kaklase? Sabi ni Daniel na napakamot pa sa batok. Sumimango tuloy si Jessica. Humanda ka sa akin mamaya, Mia. Napatingin si Daniel kay Charlotte. Ngumiti ang dalaga at inilahad ang isang kamay. Hello sir, I'm Charlotte Agustin. Pagpapakilala niya sa sarili. Ginamit ni Charlotte ang apelyido ni Clarissa noong dalaga pa ito. Teacher Daniel, Doc. Naputo lang iba pang sasabihin ni Patricia dahil tinakpan ni Jessica ang bibig ng anak. Muntik na yon, tinanggap naman ni Daniel ang pakikipagkamay niya. Daniel Ignacio pala, Miss Charlotte. See you again next time. May gagawin pa kasi ako sa faculty room. Paalam ng guro. Tumango naman siya bago sila umalis ni Jessica. Habang naglalakad, binulungan si Charlotte ng kaibigan. Mukhang type ka ni Sir Daniel. Maladyosa naman kasi ang ganda mo, friend. Tingnan mo, napapatingin tuloy sa'yo yung ibang kalalakihan. Pili ang sabi ni Jessica. Kinarot na lamang niya ito sa tagiliran. Sa paglipas ng araw, naging malapit sina Charlotte at Daniel. Madalas, pumupunta ang lalaki sa convenience store. Minsan, kumakain sila sa labas o di kaya ay ng dinner sa kanyang boarding house. Nagkamabutihan sina Charlotte at Daniel hanggang nanligaw ang lalaki sa kanya. Hindi nagtagal, sinagot niya rin naman ang binata. Charlotte, gusto nilang makilalang girlfriend ko. Ayos lang ba yun sa'yo? Tanong ni Daniel habang kumakain sila sa isang sikat na fast food chain sa bayan. Biglang kinabahan si Charlotte. Bakit pakaramdam niya parang may hindi magandang mangyayari? Inalis niya na lang yun sa isipan. Hindi dapat siya nag-iisip ng negatibo. Sumang-ayon si Charlotte na pagpasyahan niya na sa susunod na linggo na siya bibisita sa bahay ng kasintahan. Huminto ang sinasakyan tricycle ni na Charlotte at Daniel sa tapat ng 2 palapag na bahay. Pag-aari ng lalaki ang tricycle. Nung una, hindi siya sanay sa mga pampasaherong sasakyan. Pero kalaunan, nasanay na rin naman. Hindi alam ng magulang ni Charlotte na may kasintahan na siya. Sasabihin na rin niya iyon sa tamang panahon. Bumaba na siya ng tricycle. Sabay sila ni Daniel na pumasok sa loob ng bahay. Bumukas ang pintuan at lumabas ang isang may edad na babae. Ang nanay ni Daniel, si Marcela. Nang makalapit ang magkasintahan, nagmano sila sa ginang. Pinasadahan si Charlotte ng tingin ni Marcela mula ulo hanggang paa. Ikaw ang kasintahan ni Daniel? Tanong nito. Tumango naman si Charlotte. Opo, ako nga po. Kumusta po kayo? Natutuwa po ako na makilala at makita kayo. Magiliw na bati niya rito. Marunong ka bang magluto? Biglang tanong ni Marcela. Natigilan si Charlotte. Sa totoo lang, hindi siya marunong. Lahat ng pagkain niya ay lutong ulam o di kaya sa isang restaurant na binibili. Sa bahay nila, may sarili silang tagaluto. Hindi niya alam kung anong isasagot niya roon. Nagbaba si Charlotte ng tingin. Maging si Daniel, hindi alam ang bagay na yon. Hindi po.
hindi po ako marunong. Hindi po kasi ako natutong magluto noon. Tipid niyang sagot. Ayaw ni Charlotte magpaliwanag pa. Baka madulas ang dila niya at masabi pa ang totoo. Ano ba naman yan? Paano ka magiging ina at asawa kung sakali man na magpapakasal kayo ni Daniel? Alangan namang si Daniel ang paglutuin mo. Aba, pahihirapan mo lang siya. Prangkang sabi ni Marcela. Susubukan ko pong matutong magluto, tita. Pasensya na po. Hinging paumanhin ni Charlotte. Wag na, ako nang magluluto. Baka mamaya pumalpak pa, sabi ng ginang. Halata ang pagkadisgusto sa mukha nito. Nay, wag niyo naman sanang pagsalitaan ng hindi maganda si Charlotte. Lahat ng bagay ay natututunan. Pagtatanggol ni Daniel sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Marcela. Tumalikod ito at nagtungo sa kusina. Bumuntong hininga si Daniel at hinarap si Charlotte. Pasensya ka na kay mama. Prangka lang talaga siya pero mabait naman kapag nakasundo mo na. Hindi na nagsalita si Charlotte. Nasaktan siya sa sinabi ni Marcela. Ni minsan, hindi siya sinabihan ng ganoon ng kanyang ina. Kaya, gagawin niya ang lahat para matuto lang magluto. Hindi para kay Marcela, kundi para sa kanyang sarili at para na rin kay Daniel. Pumasok si Charlotte sa kusina para uminom ng tubig. Nadatnan niya si Marcela na naghihiwa ng mga gulay. Lumapit siya sa ginang at tiningnan ang ginagawa nito. Hayaan niyo po at magpa-practice po akong magluto para kung sakali man maipagluto ko si Daniel ng pagkain. Nakangiting sabi niya rito. Aba, dapat lang Charlotte. Hindi maganda sa isang babae na hindi marunong magluto. Lalo na't mahirap ka rin naman kagaya namin. May naiipon ka pa ba? Akalain mo, nangungupahan ka. May tubig at kuryente kang binabayaran tapos pagkain mo pa. Di, wala ka ring ipon. Paano kung nagpakasal kayo ni Daniel? Kawawa kayo. Mataray nitong tanong, hindi komportable si Charlotte kay Marcela pero hinabaan niya ang pasensya. Sinabi na lang niya na kahit paano ay may naiipon naman siya. Matapos ng tanghalian, naihatid na si Charlotte ni Daniel. Bad mood siya. Akala niya magiging maayos ang pakikitungo sa kanya ni Marcela pero hindi pala. Sinabi ni Charlotte ang lahat ng yun kay Jessica. Huwag mo nang pansinin kung sakali man na magtatagal kayo ni Daniel at balak nang magpakasal, pwede naman kayong tumira muna sa apartment ko. Kung alam lang ni Marcela kung sino ka, baka maging mabait siya sa'yo o baka sip-sip pa. Mataray na sabi ni Jessica bago umirap. Umiling na lang siya. Hindi ko yun sasabihin. Gusto kong itrato niya ako ng tama, hindi dahil sa doktora ako, kundi dahil tao ako at deserve ko yun. Mahal ko ang anak niya. Mabait si Daniel at wala akong masasabi doon. Medyo matagal na rin kami. Wala akong masabi kung siya ang pakakasalan ko. Mahigit 30 anyos na rin ako at dapat na siguro akong mag-asawa. Tumango na lang si Jessica. Nasa apartment ni Charlotte si Daniel ng hapon na iyon. Kagagaling lang ng kasintahan sa paaralan at siya naman ay naka-day off. Nakakapagod talaga ngayong araw na to. Ang dami kong ginawa. Sabi ni Daniel nang ilapag ni Charlotte ang isang pitchel ng juice sa lamesa. Umupo siya sa armrest ng sofa at minasahe ang likuran nito. Matagal na rin tayo, Daniel. Sa tingin mo ba, panahon na para naman lumagay tayo sa tahimik? Mahinahong tanong ni Charlotte. Tiningnan siya ng lalaki. Matagal ko na rin pinag-iisipan yan. Gusto kitang pakasalan, Charlotte. Mahal na mahal kita. Makaraan ng ilang buwan, nagpasya sina Daniel at Charlotte na magpakasal muna sa West. Simpleng kasalamang iyon. May narinig pa siya sa sinabi ni Marcela na kaya sa West lang ang gusto ng dalaga ay dahil wala pa siyang ipon. Ang totoo niyan, gusto ni Charlotte na magpakasal ulit sila ni Daniel sa simbahan. Kapag naipakilala niya na ito sa kanyang mga magulang, gusto ni Charlotte, ingrandeng kasal, tiyak na magtatampo ang kanyang ina kung sakali man na magpapakasal siya agad sa simbahan. Hindi na lang niya pinansin ang sinabi ni Marcela. Nairaos ang kasal ng dalawa. Mga piling bisita lamang ang dumalo doon. Bakit hindi na lang kayo dito tumira, Daniel, kaysa doon sa apartment? May monthly kayong binabayaran imbes na ipon nyo na lang. Suhestyon ni Marcela. Ako na po ang bahala, Ronay. Huwag nyo na pong intindihin yon na pag-usapan na po kasi namin yun ni Daniel. Sabi naman ni Charlotte. Tiningnan siya ng masama ng biyanan. Bakit ba iginigiit mo na doon tumira si Daniel? Magastos ka rin ano? Gusto mo bang pahirapan ng anak ko? Siya ang naghahanap buhay. Ikaw gagastos ka lang. Naiinis nitong sabi.
Sasagot na sana si Charlotte nang maunahan siya ng asawa. Nay, bagong kasal kami. Respeto naman sana sa asawa ko. Napag-usapan na namin yun noon pa man. At saka, madaling gawa ng paraan ng tungkol doon. Pakiiwas-iwasan ang pang-iinsulto kay Charlotte, Nay. Hindi na po maganda yan. Alam ko na hindi niya siya gusto para sa akin. Pero, respeto naman sana. Siya ang pinili ko. Pagtatanggol ni Daniel kay Charlotte, saka binitbit ang mga gamit nila. Wala na ang ama ni Daniel. Nasawi ito 10 taon nang nakakaraan dahil sa sakit sa kidney. Nang maisakay ang kanilang gamit sa segunda manong kotse, pinasibad na iyon ng asawa paalis. Nabili kasi nila ni Charlotte at Daniel iyon bago sila magpakasal para may service. Hindi man lang tayo nagpaalam kay Nanay Daniel, sabi niya rito. Baka mamaya magalit na naman yun sa akin. Pakiramdam niya siya ang kontrabida. Hayaan mo na si Nanay. Matagal ka nang iniinsulto at lagi kong sinasabi na huwag niya nang ulit-ulitin yon. Pero ginagawa niya pa rin. Hindi ako papayag na ginaganong kanya mahal. Wala kang ginagawang masama sa kanya para insultuhin ka ng ganon. Masuyong sabi ni Daniel sa kanya. Hinawakan ni Charlotte ang kamay ng asawa at nagpasalamat. Wala yon, asawa kita kaya ipagtatanggol kita. Lalo na kung sila naman ang mali. Napasandal na lang siya sa balikat ng asawa. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Charlotte dahil sa sinabi nito. Pa-extra-extra na lang si Charlotte sa pagiging cashier. At hindi niya na rin sinusundo ang anak ni Jessica dahil mayroon na siyang obligasyon. Ngayon lang niya napagtanto na mahirap pala ang maging mahirap. Pero dito nasusubok ang katatagan at lakas ng loob ng isang tao. Natuto siyang magtipid. Natuto siya sa lahat ng bagay. Hindi man perpekto, pero may natututunan siya sa araw-araw. Araw ng linggo iyon, bumisita sina Charlotte at Daniel sa bahay ni Marcela. Nadatna nilang naglalaba ang ginang, hindi siya pinansin ng biyanan. Gayunpaman, naging magalang pa rin si Charlotte. Nilingon niya ang asawa at sinabi na magluluto sila ng tanghalian. Aray, ang sakit, ano ba yan? Reklamo ni Marcela. Napatigil ang mag-asawa at pinuntahan ng ginang. Anong nangyari, Nay? May dinaramdam ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Daniel. Matagal nang sumasakit ang dibdib ko. Ngayon lang ulit sumakit ng ganito. Nakakahiya namang magsabi sa'yo dahil may asawa ka na. Siyempre, yung pera mo sa kanya na. Nagtatampong sabi ni Marcela. Hindi na nakapagpigil pa si Charlotte. Nay, hindi ako madamot kung kailangan nyo talaga ng pera. Magsabi lang kayo at ibibigay namin ang kailangan ninyo. Magalan niya pa rin sabi pero may bahid iyon ng inis. Ay, aray ko, may bukol yata ako. Naku, wag naman sanang maging cancer ito, sabi ni Marcela. Pwede ko bang makapanay? Tingnan ko lang kung gaano nakalaki ang bukol. Suhestyon ni Charlotte. Ay, hindi na. Baka mas lalo pang lumaki. Ano ka, doktor, para malaman yon? Wag na. Naiinis nitong sabi. Nay, hayaan nyo na si Charlotte. Pagkatiwalaan mo siya kahit minsan lang, sabi naman ni Daniel. Natigilan si Charlotte doon. Bakit ganun ang sinabi ng asawa niya? Parang may alam ito. Hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin. Sumunod naman ang biyana ni Charlotte sa sinabi ni Daniel. Lumapit siya kay Marcela at kinapa ang bandang dibdib nito kung saan iyon masakit. Medyo malaki ng bukol, Nay. Kailangan niyong magpakonsulta sa doktor para malaman kung pwede na yung operahan, sabi ni Charlotte. Yun lang ang kaya niyang sabihin ng mga sandaling yon. Hindi siya pwedeng magbigay pa ng mas malalim na impormasyon at baka makahalata na si Daniel. Pero ang totoo, medyo malaki na yon at may nakapapa siyang maliliit na bukol sa tabi niyon. Tiningnan ni Charlotte ang asawa at nahuling nakatitig sa kanya. Niyayan niya na si Daniel na pumasok sa loob ng bahay. Ipa-check up natin bukas si Nanay Daniel. Kung ooperahan siya, saan naman kami kukuha ng pera pambayad sa hospital bills niya? Tanong pa ni Daniel. Tingnan natin kung anong sabi ng doktor. Kapag malaki ang babayaran, mas mabuti na sa Manila na natin siya ipa-opera. Sa CM General Hospital, may libre silang operasyon doon para sa mga senior citizen. Nabasa ko lang nung isang araw. Sabi ni Charlotte, titig na titig ang kanyang asawa. May kailangan ba akong malaman, Charlotte? Bakit parang ang dami mong alam? Tanong ng asawa. Kinabahan siya roon. Anong ibig sabihin ni Daniel? May alam na ba ito sa pagkatao niya? O baka hinuhuli lang siya nito? Wala. Siyempre kahit paano may alam ako. Hindi pwedeng wala. Sige, magluto na lang muna tayo at baka nagugutom na si Nanay. Sabi na lang niya.
Hindi na nagsalita pa si Daniel. Kinabukasan, pina-check up ni Charlotte at Daniel si Marcela at napag-alaman na may bukol nga ito sa dibdib. At kung mapapabayaan iyon, baka maging sanhi ng cancer. May mga maliliit rin iyon na bukol sa tabi. Magkano pong kailangan, Dok? Tanong ni Daniel. Baka abutin ng ₱250,000, depende sa opera sa'yo. Mga gamot at syempre ang gagawing pagpapagaling pagkatapos ng operasyon. May mga follow-up check-up at monitoring pang gagawin. Kung noon, barya lang iyon kay Charlotte. Ngayon, malaking halaga na yon dahil mahirap kumita ng pera. Saan tayo kukuha ng ganong halaga, Daniel? Nanghihinang tanong ni Marcela. Maglulong na ko, Nay. Kung yun ang kailangan para gumaling lang kayo. O kaya uutang ako. Sabi naman ng lalaki, pero halata sa mukha nito ang pagkabalisa. Hindi na kailangan, Daniel. Di ba sabi ko naman sa'yo, mayroong libreng operasyon sa Maynila. Malaking halaga na yan. Kung magagawa ng paraan, bakit ang hindi? Hayaan nyo naman akong tumulong sa inyo. Sabi na lang ni Charlotte. Walang nagawa ang kanyang asawa dahil mahirap naman talagang magkaroon ng utang na babayaran kada buwan. Sobrang laki ng halagang iyon, ngunit hindi siya pinansin ni Marcela. Kung hindi pa magbago ang matanda sa gagawin ni Charlotte, hindi niya na lamang gagawin. Yun din ang purpose niya, ang ma-realize ng biyanan na ang manugang na walang silbi ang siyang magliligtas dito. Nagising si Marcela na nasa isang silid na siya. Kinapa niya ang dibdib. Tapos na ang operasyon. Masaya siya dahil wala na siyang sakit. Natuwa si Marcela dahil wala silang babayaran sa ospital. Yon ang sabi ng manugang niyang si Charlotte. Nakaramdam siya ng guilt nang maalala ang mga ginawa at sinabi niya rito. Hindi lang talaga niya nagustuhan na walang alam ang manugang pagdating sa pagluluto, paglalaba at paglilinis ng bahay. Paano siya makakatulong kay Daniel kapag ganon? Tapos, nagbabayad pa ng boarding house. Imbes na makapag-ipon, napapagastos pa ang mag-asawa. Napatingin siya sa pintuan nang bumukas iyon. Nagulat si Marcela nang mamukhaan kung sino ang babae. Walang iba, kundi si Charlotte. Charlotte, ikaw ba yan? Tanong ni Marcela. Ngumiti ang babae at tumango. Kamusta na po ang pakiramdam niyo, Nay? Ako po ang nag-opera sa inyo. Masuyo nitong sabi na ikinatitig ni Marcela. Isang doktora palang manugang niya. Yun palang dahilan kaya hindi ito marunong ng mga gawaing bahay. Doktor ka, Charlotte? Paanong nangyari yon? Tanong niya rito. Yung isang babae ang sumagot na kahawig ni Charlotte. Marahil, ito ang ina ng kanyang manugang. Nagdesisyon kasi si Charlotte na magpahinga muna sa propesyon kaya pinayagan ko. Kaya nang malaman ko na malapit daw sa puso niya ang kailangan ng agarang operasyon, tinulungan ko siya. Ako pala si Clarissa, isang doktora. Ako ang nanay ni Charlotte. Bale, ang ospital na ito ay pagmamay-ari ng aming pamilya, kaya wala na kayong babayaran. Maggiliw na sabi pa ni Clarissa. Hindi napigilan ni Marcela ang mapaiyak. Hindi niya akalain na ang manugang na nilalait niya ay siya palang gagawa ng paraan para madugtungan ang kanyang buhay. Patawarin mo ako, Charlotte, kung hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Siyempre, bilang ina, hangad ko ang ikabubuti ng aking anak. Patawarin mo ako. Hindi ko akalain na tutulungan mo ako sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo. Emosyonal na sabi ni Marcela. Lumapit si Charlotte at hinawakan ang kamay nito. Wala po yun, Nay. Ang mahalaga magaling na kayo. At importante sa lahat ay natuto kayo sa pagkakamali ninyo. Hindi talaga ako marunong sa mga gawaing bahay dahil lumaki akong may katulong sa lahat ng bagay. Kahit ganun man, inaka pa rin ang asawa ko. Masuyong sabi ni Charlotte. Napaiyak si Marcela. Napakabuti ng puso ng kanyang manugang. Masaya si Charlotte dahil naging mabuti na ang pakikitungo sa kanya ni Marcela. Nakausap niya ang kanyang ina bago sila pumunta sa Maynila. Palihim siyang nakipagtagpo rito. Nang magkita sila ni Clarissa, sinabi niya ang lahat. Humingi si Charlotte ng tawad dahil nagpakasal siya ng hindi alam ng mga ito. Natakot siyang sabihin ang tunay niyang pagkatao kay Daniel dahil baka magalit ang asawa niya. Ngunit pinayuhan si Charlotte ni Clarissa na gawin kung ano ang tama. Kaya yun ang gagawin niya. Nakisuyo siya sa ina na sabihin sa mga nagtatrabaho sa ospital na huwag muna siya tatawaging doktora. Ang sumunod na ginawa ni Charlotte, hinanap ang asawa. Nakita niya si Daniel sa chapel ng ospital.
Lumapit siya rito at umupo sa tabi ng asawa. Kaya pala ibang pakiramdam ko nun sa'yo. Ang dami mong alam. Ang nipis pa ng mga kamay mo. Yun pala, may inililihim ka na sa akin. Mababa ka sa boses ni Daniel, ang magkahalong galit at tampo. Natakot ako noon na aminin sa'yo ang totoo dahil baka layuan mo ko. Pero kahit itago ko yon, dadating pa rin ang punto na kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Patawarin mo ako, Daniel, kung naglihim ako sa'yo. Hihiwalayin mo na ba ako? Tanong niya at napatingin kay Daniel. Nakita ni Charlotte ang pagdaos-daos ng luha sa pisngi ng asawa. Tumingin si Daniel sa kanya. Asawa kita, Charlotte, at mahal na mahal kita. Hindi dahilan ng lahat ng to para maghiwalay tayo. Tatanggapin ko ang paghingi mo ng tawad dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi rin naman gagaling si inay. Maraming salamat, mahal ko. Puno ng pagsuyong sabi nito. Niyakap ni Charlotte ang asawa ng mahigpit. Hindi man naging maayos ang trato sa kanya noon ng biyanan, maswerte naman siya kay Daniel. Nagpapasalamat siya dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumabas sa kanyang comfort zone dahil kung hindi makikita ni Charlotte si Daniel. Maya-maya ay tumayo na silang dalawa, magkahawak kamay na nagtungo sa silid ni Marcela. Nadatna nilang nag-uusap ang magbalae. Hinigpitan ang hawak ni Daniel sa kamay ng asawa. Napatingin sa kanila si Marcela. Daniel, Charlotte, saan kayo nang galing? Tanong ng biyanan. Napangiti naman si Charlotte sa ginang. Pinuntahan ko po si Daniel, Nay, para humingi ng tawad. Salamat sa Diyos at pinatawad niya naman po ako. Lumingon si Clarissa at ngumiti kay Daniel. Inilahad nito ang mga kamay. Alam mo, nagtatampo talaga ako dito sa anak ko. Hindi niya man lang sinabi sa akin na may asawa na pala siya. Pero ayos lang yon. Ang mahalaga, nakilala ko na siya ngayon. Maraming salamat sa pag-aalaga sa anak ko, Daniel. Masuyong sabi ni Clarissa. Wala pong anuman. Napakabait po ni Charlotte. Ang sabi niya sa akin noon, hindi daw maayos ang relasyon ninyong dalawa kaya ayaw niyang sabihin na magpapakasal na kami. Pero ayos lang yon. Napatawad ko na po siya. Wala naman pong taong perpekto, basta ang mahalaga, hindi niya ako niloko. Pabirong sabi pa ni Daniel na ikinatawa ng mga taong naroon. Mapagbiro ka pala. Anyway, kailangan nating ayusin ang kasal ninyo. Gusto ko yung engrandeng kasal. Nangangarap na sabi ni Clarissa. Nagtawa na naman sila at nasasabik sa muling pag-iisang dibdib ni Charlotte at Daniel. Nang ma-discharge na sa ospital si Marcela, ipinagamit ang lumang bahay ni Charlotte sa biyanan na nasa tabi lamang ng bahay nila. Maayos pa naman yon. Pagkatapos noon, inasikaso na nila ang kanilang kasal. 3 buwan nang lumipas, ikinasal sila sa simbahan. Tulad ng napag-usapan, naging magarbo ang kasal. Mga kakilala, kamag-anak at kaibigan ang imbitado. Nag-honeymoon sila sa Italy. Dream country kasi ito ni Daniel. Ang ganda dito sa Italy, mahal. Hindi ko akalain na makakapunta ako rito. Masayang sabi ni Daniel. Humilig si Charlotte sa balikat ng asawa. Hinawakan siya sa bewang ni Daniel. Nasa isang hotel sila at kitang-kita mula sa kanilang kinaroroonan ang napakagandang view ng Roma. Nakahawak si Charlotte sa kanyang tiyan habang pinagmamasdan ng asawa. Daniel, may sasabihin ako sa'yo. Buntis ako. I'm 1 month pregnant. Sabi ni Charlotte. Dahil sa tuwa, binuhat siya ng asawa at iniikot pa sa ere. Nang maibaba siya, pinakatitigan siya ni Daniel ng buong pagsuyo at pagmamahal. Salamat. Mahal na mahal kita, Charlotte. Mahal na mahal din kita. Thank you for coming to my life. Madamdaming sabi naman ni Charlotte. Hinalikan siya ng asawa. Ipinadama nila sa pamamagitan ng halik ang pagmamahal sa isa't isa. Alam kong gas-gas na ang kasabihang, don't judge the book by its cover. Pero sa kabila noon, marami pa ring tao ang mahilig manghusga sa kanilang kapwa nang hindi iniintindi o inaalam kung ano ba ang kanilang totoong pagkatao. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.